sa pagmamahal naroon ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mo ang amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon, ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Tayo pong lahat. Poon, ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y naglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo
matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Tugon, Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inasahan kong habag ay nawala. Niwalang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki, mabagsik na lason, suka at di tubig, ang ipinainom. Tugon, Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Tugon, Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Tumayo ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyo ng Miyerkules Santo. At sa ating pong narinig na ebanghelyo
halos magkapareho sila nung ginamit na ebanghelyo kahapon, pero ang ebanghelyong pinagkunan kahapon, Martes Santo, ay mula sa ebanghelyo ni San Juan. Ngayon, ang narinig natin ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo. Ano yung medyo pagkakaiba? Dito po sa ebanghelyo ni San Juan ay hindi pa naipagkakanulo ni Judas si Jesus. Bago sila kumain, kumbaga magkakasama o pagkatapos pa lang nun, dun pa lang ipinahayag na umalis na si Judas para ipagkanulo siya. Dito naman ay bago sila kumain, bago sila magtipon, ay nakipagkita na si Judas sa mga punong saserdote at tinanong niya kung ano ang ibibigay nila sa kanya para tulungan sila na madakip si Jesus. At yun nga po, yung halagang 30 salaping pilak. At simula nun, siya po ay naghanap na ng pagkakataon. So pag sinabing naghanap na ng pagkakataon ay nag-iispiya na. Yan. Kaya sa ilang mga pag-aaral, ang tawag natin dito sa Miyerkules Santo ay Spy Wednesday. Spy. May nag-iispiya kay Jesus. At ang nakakalungkot, ang nag-iispiyang ito ay mismong nasa circle of friends. Dito mismo sa mga alagad na ito. At nalaman na rin ni Jesus. Dahil nga wala namang naililihim kay Jesus, nalalaman niya kung ano ang nilalaman o ang saloobin ng isang tao. So, nakakalungkot na pangyayari, nakakalungkot na malaman na sa loob ng 3 taon nakasama niya itong si Judas, itong mga alagad ay may isa pa na maglalakas loob na hindi natin maintindihan, hindi natin malaman bakit magagawa ni Judas na ipagkanulo niya ang isang taong naging mabuti sa kanya, ang isang taong tumanggap sa kanya, ang isang taong kinilala yung kanyang magiging ambag para sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Pero ganun pa man, ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang misyon, ipinagpatuloy ni Jesus na maging mabuti sa lahat, kahit doon sa taong magkakanulo sa kanya. Yung bang, di ba, nakakalungkot isipin, dahil sa pera ay handang ibenta ng tao ang kanyang kapwa. Dahil sa pera, handa niyang ipawalang halaga ang buhay ng isang tao para lamang sa kakapiranggot na halaga. Pero may naging presyo ni Jesus, 30 pilak, 30 pirasong salaping pilak lang. So, di ba, kung dadamahin natin po yung emotion, kung gaano siguro kalungkot si Jesus at gaano din nakakapanghinayang na may ganitong pangyayari sa mismong mga kasamahan ni Jesus. Siguro, sa umpisa pa lang, kung alam na ni Jesus na isa sa kanilang magkakanulo ay, hindi ko alam kung sa atin ba ito mangyayari, ano ba ang magiging reaksyon natin? Ano ba ang gagawin natin kung isa sa mga kaibigan mo, isa sa mga malalapit sa iyo na kasama mo ay biglang mayroon palang ibang nagmamatsyag pala, nagmamasid, para siyang CCTV, mayroon palang pinagre-reportan, hindi pala nagiging totoo sa inyong lahat. Pero ulitin ko po, nawa, at ito yung mas manaig sa atin, ito yung mas maiwan sa ating alaala. Hindi yung panguhudas ni Jesus, kundi yung pagiging tapat, hindi yung pagiging Judas ni Judas, kundi yung pagiging tapat pa rin ni Jesus sa kabila ng may nanguhudas sa kanila. Ito yung mas magiging hamon nawa sa atin, na kahit ginagawan tayo ng mali, kahit na pinag-uusapan tayo
no? Sa patalikod o kung anumang paraan sa online, manatili pa rin tayong tapat sa Diyos. Mas piliin pa rin natin ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa kaysa ang gumanti o gumawa rin at gawan sila ng masama para patas tayo. Mahirap, no? Pero ipinakita ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat natin maging reaksyon. Hindi naman po ipinagkaila ni Jesus, no, nang tanungin ni Judas, ako po ba? Ikaw na ang nagsasabi. Kasi alam naman talaga natin kung ano ang totoo. Alam natin yan, pero no, sana po ay mabigyan din tayo kung sakasakali. No? Kasi parang pag pinagninilayan ko ito, para bang binigyan pa ni Jesus ng pagkakataon si Judas sa loob o sa mahabang panahon na baka sakaling magbago ang kanyang desisyon. Pero naging buo ang desisyon ni Judas na ipagkanulo niya ang isang taong nagmahal at tumanggap sa kanya. Malaking kawalan kay Judas na gawin niya ito sa kanyang tinatawag na Panginoon. Pero muli, mga kapatid, ngayong Miyerkules Santo, nawa mas magmasid tayo na makagawa rin tayo at kung paano tayo makakagawa ng mabuti sa kapwa at hindi kung paano natin sisirain ang isa't isa. Amen? Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo sa kanyang lingkod. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag.
tangkilik tungkulin na banal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctifiet nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will in you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, give them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mo kami makapanalig ng wakas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, Huwebes Santo, ang ating pong pagdiriwang ay sa ganap na alas 5 ng hapon. At sa umaga po ay yung Christmas Mass, pero hindi naman po required na mag-attend, kundi abangan na lang po yung misa natin para sa hapon. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
Magandang umaga po, Father. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.